Nais ko pong batiin ang lahat ng Merry Christmas and Happy New Year. Ngayon, tayo'y magluluto ng ginatan na tulingan. Una sa lahat, hugasan natin ng mabuti ang tulingang isda. At matapos natin hugasan, ay ilalagay natin ito sa paper towel upang maalis ang naiiwan na liquid sa isda. Kapag tayo nagprito ng isda, kailangan ay walang tubig na magdidrip doon sa mainit na mantika kasi magtatalsikan ito at minsan kapag magtalsik na ang mainit na oil ay natatamaan tayo sa mukha. So kaya mabuti na ang gumamit tayo ng paper towel upang alisin ang naiiwang liquid sa isda bago natin ito prituhin. So, mayroon tinik na iiwan kaya inaalis ko. At ngayon, lalagyan natin ito ng kaunting asin. Kaunting salt lang upang hindi umalat yung isda. Lagyan natin both sides, Pagkatapos niyaan, magpapainit tayo ng vegetable oil sa frying pan at spread natin ang oil upang pantay yung grease sa kawali bago natin i-fry yung isda. And then lagyan natin ng kaunting flour or cornstarch. Ang purpose nito upang yung isda na ipa-fry natin ay hindi didikit sa kawali. So, ayan na. At habang naghihintay tayo ng pina-fry nating tulingan, ito yung iba pang ingredients na nais kong sabihin sa inyo. Mayroon akong spring onions, ito ay malinis na. At mayroon din akong cilantro. 2 cloves na garlic, dried chili, at lemongrass, ginger o luya. Huwag yan lahat kasi malaki iyaan. At isang fresh chili at medium size na taro root. So ngayon, simulan na natin ang paggayak nito. Malinis na ang cilantro at spring onions. So, ikakat natin ng mga 2 inch or 1 inch and a half. So, hugasan natin ang ating iba pang ingredients bago natin ito ay slice. Masarap sa ginata na isda kung medyo maalat kaya nilagyan ko ito ng dried chili.
pagkatapos natin slice ng lahat ng sangkap, ay titingnan natin yung isda natin. Kailangan ng isda natin ay na-fry. So, ito na ang ating tudingan. So, ito ay luto na. So, ang gagawin natin, ilalagay ko ito sa tabi. Huwag na natin itatabi magamit natin yung huwag natin alisin sa kawali. At ipa-fry natin ang kawali. Iba pang ingredients. So, maglalagay ako ng kaunting dagdag na oil. So, mag-a-add ako ng oil. About 1 teaspoon. And then, ipa-fry natin ang una natin ilalagay sa ating pagpa-fry ng ginger. Ibang sangkap ay ang ginger. Yan. Kapag medyo brown na yung luya yung nauna, ginger, and ay ito yung isusunod natin ang garlic. And then after ng garlic, ilalagay natin ang lemongrass at saka yung taro. Ayun. Takipan natin and cook for about 8 to 10 minutes. Or hanggang na yung tubig na nilagay natin ay mag-less. So, titignan natin. Ang sarap ng amoy. Ano? So, ngayon ay ilalagay natin ang coconut milk. Isang rice bowl ang ilalagay natin. And then, muli natin itong papakuluan hanggang sa lumapot ang sauce. Ang sarap ng amoy. So, makita natin na yung ating coconut sauce ay malapot na. So, ang susunod natin ilalagay yung ating spring onions and cilantro. Okay, pagkatapos niyaan, i-off natin yung apoy at muling ibabalik ang takip. So, ayan. Kasi kahit itakipan natin yan, pag naka-off ang apoy, ay hindi malalantay yung linagay natin na cilantro at spring onions.
So ayan, ready na. Sigurado mapaparami kayo na makain ito.